Sa kabila ng mga batikos tungkol sa mabagal na usad ng investigasyon sa corruption scandal, walang nakikitang panawagan mula sa business community para magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Narito ang Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Give credit where credit is due. Yan daw ang dapat na ibigay sa Marcos Jr. administration ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade na si Brian Ang. Ani Ang, sa kabila ng batiko sa pamamahala ni PBBM, hindi raw mabubuo ang mga insidente ng katiwalian kung hindi siya mismo ang nagsiwalat nito. Imagine if he did not announce this during the SONA, tuloy-tuloy ang pagnanakaw, and this year and next year, DPWH was supposed to have over 1.1 trillion budget. And with that 1.1 trillion budget, if hindi ni-report ni Presidente sa SONA to, nanakawin na naman yan. Dagdag ni Ang, tila nakatulong pa raw sa taong bayan at sa negosyo na maging mas mapagmatsyag sa gobyerno ang naging call to action ng Pangulo laban sa katiwalian. Pero imagine if the President didn't say anything. The public would have been kept in the blind, tuloy-tuloy ang lavish lifestyles ng mga politiko. And the public, nasasanay na, nagiging generally acceptable. Kapag politiko ka, mayaman ka, lifestyle mo, ganito. Diba? Today, nahihiya na ang politiko. They try to live simpler lifestyles. Kapansin-pansin din sa mga malalaking panawagan ng mga business group na hindi pagbibitiw sa pwesto ang hiling ng mga negosyante, kundi mga reforma sa sistema. Ito lamang Huwebes na nawagan ng Financial Executives Institute of the Philippines of Phoenix, Justice Reform Initiative, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Institute for Solidarity in Asia sa mga government official na sumailalim sila sa lifestyle checks. Ayon sa mga grupo, madali naman daw gawin ang lifestyle audits ngayon, lalo't accessible na ang digital footprints na nagpapakita ng patterns ng paggastos, travel, social media activity, at pag-aari ng luxury assets ng public officials. Commitment to anti-corruption at hindi rin resignation ang nakikitang susi ng ilang ekonomista para manumbalik ang sigla ng ekonomiya. Sinabi kamakailan ni Reyes Tacandong Senior Advisor Jonathan Ravelas na bagamat maganda ang economic fundamentals ng bansa, dapat sugpuin ng gobyerno ang red tape, pabilisin ang mga priority project at ipakita ang mga panalo nito lalo na sa anti-corruption measures. Kung masusunod, ani Ravelas, maaari pang umabot ng 6% ang economic growth ng bansa. Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, anti-corruption measures ang kailangan para maipakita ng Pilipinas ang potensyal nito sa world stage. Dapat rin daw mag-crackdown ng gobyerno laban sa katiwalian at iangat ang mga governance standard nito. Sa kabila ng mga nangyaring balasahan sa economic team ng pamahalaan, sinabi rin ng ilang malalaking business group na nananatili silang committed na suportahan ang pagpapalakas ng ekonomiya sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Dahil ang agad na pagtugon ng gobyerno sa mga nakalkal na insidente ng katiwalian bunsod ng flood control scandal, bagay na maaari raw makatulong sa muling pagbawi ng tiwala ng mga lokal at dayuhang pamumuhunan.